Pakita muna natin itong itsura ng Katipunan Avenue dati. Kung mapapansin mo, puno pa ng mga bahay. Tapos yung original na kalsada nito, 2 lanes lang. At dahil sa sobrang sikip nito, nagka-cause ng traffic. At paminsan yung mga sasakyan dito pa pumaparada. Mismo malapit na sa may kalsada. Kaya naman sobrang sikip nito dati. Bukas na pala siya. Yung mga sasakyan pabalik dito, yan yung mga kadaan. Ayun, no? Kailang parang ginawang parkingan tong bandang kaliwa, oh. So, ito na yung Marikina. Dire-diretso na to. Finally, bukas na itong bagong kalsada na ang biyahe from Marikina to Quezon City dito sa C5 Katipunan ay mas mabilis na. So kung dati 2 lanes lang, ito ngayon ay 4 lanes na. Pwede nyo nang iwasan itong Commonwealth pag galing kayo sa Rizal Province papunta dito sa may Quezon City. Punta natin ngayon itong bagong kalsada na bukas na. Papakita ko sa inyo kung saan dadaan at yung labasan nito. Simula dito sa Katipunan, pupunta tayo ng Marikina, Tumana. Dito tayo dadaan sa Katipunan Avenue Extension. Ngayon kung pupunta kayo dito sa San Mateo, Rizal or dito sa Batasan, hindi na kailangang dumaan dito sa Commonwealth Avenue. Nandito tayo ngayon sa C5. Dito sa may tabi ng UP Town Center sa Quezon City. Itong pupuntahan natin ngayon, ito po yung Katipunan Avenue Extension na kung saan simula dito sa may C5, pupunta kayo ng San Mateo, Rizal or dun sa Batasan, hindi nyo na kailangang dumaan sa Commonwealth. So good news ito para sa mga motorista na galing dito sa may Quezon City. Mas mabilis na yung biyahe ng Rizal Province ngayon. Ito, malapit sa MWSS. Ito na yung H. Ventura. Tapos na rin kasi dito sa H. Ventura, natapos na rin yung kalsada. Hanggang dun sa may dulo. Mapakita ko lang sa inyo kung saan kayo dadaan dito, ha. So marami na rin mga bahay ang na-clear doon kasi yung huling update natin matagal na eh. Mga ilang buwan na yung nakalipas. So ginagawa pa yung kalsada doon. Natapos na rin yung kalsada dito sa H. Ventura. Kasi noong nakaraan, marami pa nagpa-parking dito. Saka serado. Ito siya, nagawa na. So kung na siya, 4 lanes. 2 lanes bawat direction. So ito na nga, bukas na siya itong kaliwa. Yan, yan. Dahil muna tayo sa dulo dito. Bukas na pala siya. Yung mga sasakyan pabalik dito, yan yung mga kadaan. So dadaan tayo mamaya dyan. So diba, laking ginawa. Dati sobrang sikip dito. Kasi halos dito dumadaan yung mga sasakyan. Ayun, pati sa kabila, bukas na. Dadaan tayo ngayon dito sa mga kabahayan. Ikot muna tayo. So good news sa mga biyahe galing dun sa Batasan or San Mateo. Pag pupunta kayo ng C5 or dito sa may Quezon City, bukas na. So daanan na natin, tara. Ayun, no? Kailang parang ginawang parkingan tong bandang kaliwa, oh. Ayan, malawak na siya. Kailang sumikip. Ba't kaya ginawang parkingan to sa kabila, oh? So ito yung sa area kung saan maraming mga bahay ang na-demolish dito. Hanggang sa kabila. Nilagyan na rin siya ng bakod. Okay. Yan. Mabilis na yung biyahe nito. Nabuksan na. Maluwag na siya. Alam ko ito po yung mga bahay na tatamaan dito eh. Dito yung labasan niya. Ito kasi meron pang karugtong. So meron na rin mga bahay dito na na-demolish. Tsaka meron na rin nag-evacuate dito.
Ito lang yung natitira, katulad dito sa harap ko. Tugtong yun sir, dito dadaan yun. Sa bahay dito. Oo, yun ang nasa plano nila. Oo. Pwede na sila sa taas, di ba? Sa taas, pwede Parang sa... mas mabilis. Oo, diba? Ngayon lang sir, parang ginawang parkingan. Oo, ginawang parkingan, gawa nga ng... Wala namang gaanong dumadaan dyan. Wala naman no. Oo. Yung kabila, kasi ang dalawa ang paakyat yan, sa baba, sa taas. Tapos sa palusong, isa lang. Tapos sir, itong kabila, alam ko, tataasan din nila to no? Yung kabila dyan. O yan, yun ang kasama din daw sa plano yan. Kaso nga lang, wala naman silang... Wala pa. Oo, gawa pa ngayon. Kasi sir, para pantay sir, di ba no? Hmm. Pakita natin yung ilang bahay na na-demolish na dito. Yung iba kasi nag-volunteer na sila eh. Yan, katulad dito, wala na dito. Oh. Pero meron pala yung mga pailan. Ayan, katulad nito. Oh. Yung iba naman, nabigyan sila ng relocation dito dun sa may Bulacan. Kaya may kita mo dito, wala na mga ilang bahay dyan. So ito kabayan, ang tawag nila nito ay sapa. So isa sa mga bahay na tatamaan pala dito, ito. Diretso na dito. Pero dyan sa likod, meron ng mga bahay na na-demolish yan or yung mga nag-self-demolish. So mahaba pa itong gawing development dito. Ito na yung bagong kalsada na bukas na. So from direction simula dito sa Marikina papuntang Quezon City. Kaya lang mapapansin nyo dito sa kaliwa no, merong mga ibang sasakyan dyan na nakaparada pa. Malaking bagay itong pagkakaroon ng road widening dito para yung mga sasakyan na galing sa Rizal Province ay pwede nang mabawasan or pwedeng umiwas dun sa Commonwealth. Kasi grabe yung traffic dun, lalo na pag rush hour. Ayon sa informant na natanong natin, yung karugtong niya dito. Kasi kung mapapansin nyo, after yung dumaan dito sa bagong road widening, masikip ulit yung kalsada. Parang 2 lanes lang siya. So dito sa area pa, malapit sa Sapa, yung possible na magkakaroon ng road widening dyan. Kapag dumaan kayo dito sa Katipunan Avenue, madadaanan nyo itong kalooban dyan na parte na ng subdivision. Kaya diretso na tayo papunta doon sa Marikina. So dito yung daanan niya. Pansin mo dito, masikip pa siya. Tapos puro mga bahay dito sa bandang kanan. No? So, marami na rin dumadaan ng mga sasakyan dito. So ito na yung papunta sa subdivision. Ito guys, nandito na tayo. Ngayon ay kakanan tayo dito. Ito na yung papuntang Marikina. Kasi hindi pa tayo makadiretso dun eh. Pakita ko na lang sa inyo yung labasan nito. Okay, so ito na siya. So ito na yung Marikina. Dire-diretso na to. Hanggang dun sa may JP Rizal. Papuntang Marikina, San Mateo, Batasan. Sa baba naman, ito yung Marikina River. Oh. Grabe, ang laki na ng improvement dito. Oh. I-improve na yung daanan ng tubig. Okay, so ito na yung Marikina City.